Magandang araw guys, ngayong araw po pala ay nandito kami sa Sagada for another adventure. Ito naman po si Kuya Willie, ang aming naging guide sa aming pag-a-adventure dito sa Paitokan Trail. Marami kaming natutunan sa hiking namin na ito at lalo na kay Kuya na nagbigay sa amin ng napakaraming impormasyon tungkol sa mga kultura, paniniwala at gawi ng mga taga-Sagada. Marami din kaming thrilling and exciting experience sa trail na to katulad ng pagpasok namin sa loob ng kuweba. Maraming salamat Kuya Willie sa mga itinuro mo sa amin at sa pag-guide mo sa amin sa trail. Kaya guys, isi-share ko rin sa inyo kung ano ang mga ilan sa mga natutunan namin kay Kuya Willie. Sagada, we did not submit to the colonialization. Kaya dito sa Sagada, ang may influensya is more or less of American influence. Because nakarating dito yung mga Amerikano in 1904, so they introduced the school, St. Mary's School, the church, St. Mary the Virgin Church, and the hospital. So, sa Sagada, mas karamihan, walang influensya yung mga Spaniards, kundi mga Amerikano lang po. So, before the coming of the Americans, ang mga tao dito sa Sagada, they are pagans, meaning hindi naniniwala sa Diyos. Or they are practicing what we call animism belief. So, in animism belief, every living thing has a soul, and when you die, you will become a spirit. And they believe that the spirit is roaming around watching the living. Yun ang tinatawag nila locally as anito, di ba? Anito, ayun. So, yun ang paniniwala ng tao. So, sa panahon na yun, ang mga libingan po, mga kuweba po. Or bungad ng mga kuweba. Sa ngayon, it so happen, marami nang napatay yung kabahayan sa mga lumang libingan. So, that's the time they started the hanging. Eventually, nung marami nang nakahang around 18, nagiging attraction na po. Due to social media and blogs. So I have to emphasize na traditionally we do not hang. Ang libingan po mga bungad ng kuweba. Or any concavity kasi ang Sagada is full of limestone. So sa limestone formation meron pinnacles at saka meron concavities. So karamihan ng concavity na hindi na dinadaanan ng tubig may lamang kabaong. Kasi yon ang nagsisilbing libingan nung unang panahon. Kung may tanong kayo, tanongin nyo lang po. Pinapasok nyo lang po yung kabaong, hindi tinatabunan po? Hindi po. Kapasok lang siya doon? Kapasok lang sa mga concavities or nilalagay. So pwede magpatong-patong po sila doon? Kaya nga nakapatong-patong po actually. Okay. Kaya kung pupunta kayo sa Patok Cave, Lumyang Boreal Cave, Sumaging, halos ganon, patong-patong yung mga kabaong. Kabaong na. Hindi nakahang. Pero ngayon po, yung practice ngayon, what do you mean na practice ngayon? Ng paglilibing, ganoon pa din po. Ang practice ngayon sa paglilibing, we are now using the Christian cemetery. May cemetery na. Pinagmimisa pa dyan bago ilagay doon. Pero yung mga elders, pag namatay yung mga elders, dyan na rin po cemetery. Yes po. Hindi na ginagamit yung mga ano. Depende po sa family of the dead. Kung gusto nilang sa traditional way, pwede pa rin po doon. Pwede pa. Wala namang batas, national law or local ordinance preventing cultural practices po. So, yung culture po na yun, tuloy-tuloy pa din siya? Yes po. But actually, it's a mixed culture kasi pag napansin nyo sa hanging coffins, yung nakahang may crucifix. Ibig sabihin, they are Christians, nagsisimba, but they prefer to be buried sa traditional. Pero sinasabi ko nga, inuulit ko, ang lumang pamamaraan nun, hindi naghahang, pero kundi sa mga bungad ng kuweba po. Naging attraction lang siya kasi kakaiba eh. Okay? Let's go. Okay, let's go. Guys, marami pa kami pinuntahan dito sa Sagada sa aming adventure and nature trip dito. Kaya guys, kung mahilig kayo sa ganitong mga adventure at nature trip, huwag niyong kalimutang mag-follow kay Sir Sam TV. Hanggang sa muli, hanggang sa susunod nating adventure at nature trip. Ingat po tayo lagi. See you on the road. Thank you for watching. Bye-bye.